Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin khatimin nabiyyin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin ang dakilang tagapaglikha sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, muli na naman tayo magbibigay ng paalaala, karagdagang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya na ito ay kabilang sa mga bagay na hindi ipinapahalagahan ng karamihan sa mga Muslim, higit lalo sa panahon ngayon. At ito ay nangyayari, inshallah, na ating tatalakay. Kabilang sa mga nangyayari sa pagitan ng mga nangangalakal at malimit na ito ay ang isang bumibili ng isang bagay, ng isang produkto ay nagsisisi pagkatapos niya itong bilhin, pagkatapos na makarating sa kanyang kamay o sa kanyang authority ang isang bagay, ay nasaksihan niya na ito ay may depekto, may pagkukulang, at ito ay kinubli sa kanya o itinago sa kanya at hindi pinahayag sa kanya na nagbibinta. At hindi lamang ito ginagawa ng mga hindi mananampalataya, bagkus maging ang mga Muslim na rin sa kasulukuyan ngayon, dahil ang kanilang iniisip ay paano sila kikita kung hindi sila magdadaya o kung hindi sila mandaraya sa isang tao. Paano sila kikita kung ipapahayag nila sa isang customer na mayroong depekto o mayroong sira sa kanilang binibinta. So, hindi sila lalapitan ng kanilang mamimili, ika nga. At of course, ayon sa pag-aaral ng Sharia patungkol sa pangangalakal na ito, ang pangangalakal ay tama, walang sablay, sabihin nating yung business transaction, according sa Sharia, ito ay tama, ngunit may pagkakasala ang sino mang gumawa na hindi pinapahayag ang isang depekto ng isang bagay sa isang namimili. At ito'y kinukubli, para lamang kumita, para lamang sabihin nating mabinta sa isang namimili. So, ito ay pandaraya. So, ang pandaraya, ang pagbabawal na ito ay babalik o ito babalik sa pandaraya at hindi sa business transaction. At ating tatalakay, ito ang ating tatalakay sa pagkakataon na ito ay ang pagtatago ng kakulangan ng paninda. So ano bang sinasabi ng Islam? Ano bang sinasabi o ano bang rulings o hukom patungkol dito na kailangan iwasan ng mga nasa pangangalakal, ika nga. Minsan napadaan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sibrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabat su as-sama ya Rasulullah qala ala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man gasha falaysa minna. Minsan napadaan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa may nakatumpok na pagkaing ipinagbibili. Ibinaon niya ang kanyang kamay dito at bigla na lang siyang nakaramdam ng basa. Kaya siya ay nagtanong, ano ito o may-ari ng paninda? Siya ay sumagot, naulanan po o sugo ng Allah. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, bakit hindi mo ito ipaibabaw upang makita ito ng tao? Makita ito ng namimili. Sino mang mandaya o sino mang nandaya sa tao ay hindi nabibilang sa amin. Sabihin, hindi kabilang sa ummah na sumusunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ngayon, marami sa mga mangangalakal ang hindi natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pilit nilang itinatago ang kakulangan o sira ng kanilang mga paninda sa pamamagitan ng paglalagay ng balot dito sa isang paninda para matakpan ang pagkukulang, matakpan ang depekto ng isang paninda. Inilalagay ang sirang paninda sa pinakailalim ng kahon o paglalagyan, ginagamitan ng kimikal at
kauri nito upang maging kaaya-aya ang kanilang paninda sa pamamagitan o sa paningin ng mga mamimili. Ito yung mga pamamaraan na kung saan ay pandaraya. Hingil naman sa sasakyan, itinatago nila hanggat maaari ang ingay ng makina na nagpapahiwatig ng pagkasira. Kaya naman, kapag dinala na ang nakabili ng produkto sa kanilang tahanan, magsisimula na itong nasira. Marami yan na sa mga stress nakikita natin nagbibinta, bibili ka dahil sa tingin mo ay napakaganda. Pagdating mo sa bahay, nag-uumpisa na itong masisira. Kaya naman, kapag ang ilan naman sa mga nagtitinda ay pinapalitan ang petsa kung kailan mawawala ng bisa ang produkto. Ginagawa rin ang lahat ng paraan upang hindi mabigyang laya ang mamimili na suriing mabuti ang produkto o subukan man lang. Karamihan sa mga nagbebenta ng mga sasakyan o ibang uri ng kagamitan ay hindi itinuturo o sinasabi ang depekto ng kanilang produkto sa mga namimili. Ang lahat ng ito ay haram. Ipinagbawal ng Sharia. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Al-muslimu akhul muslim, wala yahillu limuslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu." Ang Muslim ay kapatid ng kapwa Muslim. Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim ang pagbentahan ang kanyang kapatid ng anumang bagay na may sira o kakulangan na hindi ipinababatid sa kanya. Of course, ang hadith na ito ay particular na binanggit sa isang mangangalakal na Muslim at sa isang bumibiling Muslim. Ngunit hindi nangangahulugan na ipinapahintulot ng Sharia ang magbenta ka ng isang produkto na hindi mo sinasabi ang depekto ng binibinta mo sa isang hindi Muslim. Hindi nangangahulugan na ito ay particular lamang sa mga Muslim. Bagkus ang rulings ay pangkalahatan. Musliman o hindi Muslim ang pagbibilhan nito. O ang pagbibintahan nito, ika nga. So, kailangan ay malaya ang Muslim sa mga bagay na ito. Huwag niya itong gawin. Either ang kaharap niya ay isang Muslim o hindi Muslim. Ang ilan sa mga mangangalakal ay nag-aakalang natapos na ang kanilang responsibilidad kapag nasabi na nila sa mga mamimili sa subastahan ng ganito. Ako'y nagbibinta ng santambak na bakal o isang tambak na bakal. Akala ito ay sapat na, tapos na ang kanyang responsibilidad pag ito ay sinasabi niya. Ang pagbibintang ito ay walang biyaya. Yung bang kulang sa impormasyon ang namimili. Walang biyaya ito. Walang biyaya. So, ibibinta ko sa ito ganito. So, kinakailangan para magkaroon ng blessings ay nandyan yung complete description ng isang produkto. Kung ano yung function, kung ano yung advantage, at kung ano yung mga disadvantages nito. At pang magkaroon ng baraka. Katulad ng sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq aw qala hatta yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhakkat barakatun bi bay'ihima. Ang dalawang pangkat na nasasangkot sa bilihan ay may laya na tapusin ito, yung kanilang pangangalaka, yung kanilang business transaction, hanggang sa sila ay maghiwalay. Kapag ang dalawang panig ay tapat at makatotohanan hingil sa anumang sira o kakulangan, ang pagpapalitan ng kalakal ay pagpapalain mula sa Allah. Subalit kung sila ay nagsisinungaling at itinatago ang anumang sira, ang biyaya ng bilihan ay mawawala. So, ipagkakait sa kanya ang biyaya ng kanyang bilihan, ng kanyang paninda. So, dito ay, alhamdulillah, dahil sa kakumplituhan ng Sharia, ng Islam, ng relihiyong Islam ay ipinahayag sa atin, sinasabi sa atin yung mga bagay na dapat nating gawin maging sa ating mga pangangalakal upang sa ganun ang bawat panig mamimili at nagbibinta ay hindi magsisilbi sa kanilang mga puso, hindi magtatanim sa kanilang mga puso ng hidwaan, hinanakit at paninisi at iba pa.
upang sa ganun ay magkaroon ng biyaya ang ating mga kalakal, ang ating kinakain, ang ating ginagamit, ang ating ibinibenta, lahat ng bagay anumang meron sa atin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, naway inshallah ang aral na ito ay nagbibigay aral at nagpaalaala sa atin sa mga araw na ito. At inshallah ay patuloy pa tayo magbibigay ng paalala sa mga susunod na mga araw. At dito na lamang, Allahu a'lam, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.